Sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan sa gitna ng patuloy na pagmahal naman ng petrolyo. Ginhawa po yan sa mga commuter pero hindi sa mga tsuper. May mga nasampulan na ring operator na una nang nagtaas pa rin ang kanilang pamasahe. Narito po ang report ni Gerard de la Peña. Hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-anunsyo, wala mo ng taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Bawas gastos yan sa mga pasahero. Good news po sa amin kasi nga po, since mahirap na po yung buhay ngayon, so good news po na hindi po magtutuloy. Habang dagdag bigat naman sa mga tsuper. Talo talaga kami. Ay wala, hirap na nga kami sa biyahe. Ang grupong Manibela naman, umpisa pa lang ay naliliita na sa pisong taas pasahe. Yung fare increase, awat muna tayo. Total, piso lang naman po itong ibinigay nila na hindi naman talaga makakatulong. Sa ating mga kasamahan, kalma lang. Medyo kalbaryo man itong krisis na kinakaharap natin ngayon. Patuloy tayong hahanap ng solusyon. Pero giniit ng grupo na tila hindi maigi ang pag-aaral ng gobyerno sa pasahe, kaya pa iba-iba. Hindi man lang ata pinag-isipan itong kanyang mga desisyon na laban o bawi. Yung ayuda na sinasabi nila ay napakabagal din. At itong limos na ibinigay sa atin, ibinawi pa, nag-alinlangan ng ating Pangulo. O wala na po talaga tayong aasahan dito sa fare increase. Maging si Senator Amy Marcos na kapatid ng Pangulo, nagtataka sa laban o bawing desisyon sa taas pasahe. Pati nga raw ang paglusot ng panukalang emergency power kay PBBM para suspendihin ang excise tax. Minadali ng Senado, pero di raw sigurado ngayon kung aalisin nga ang buwis. Nakakalito. Ano ba talaga? Wala pa kayong GC? Nakakalito. Ginulo ninyo kami hanggang gabi kagabi na tapusin na yung excise tax authorization sa presidente. Pagkatapos sasabihin naman ng ating finance secretary na hindi pa kailangan yung excise tax na yan. GC please, hilong-hilo na kami. Sa kabila naman ng hindi tuloy na taas pasahe, merong mga tsuper na nagsariling dagdag na. Bawal yan at babantayan ito ng LTFRB. Right now we're getting reports na may some errors in charging. So we will issue the necessary show cause orders for these operators to explain bakit gano'n kalaki ang charge dito. Dalawang operator ng UV Express ang nasampulan ng show cause order dahil sa maagang pagtataas ng singil sa pasahe. Kung mapatunayang nagkasala, maaaring mapagmulta, masuspinde o tuluyang makansela ang prangkisa ng isang operator. Habang wala pang taas pasahe, inihahanda na ng DOTR ang mga programa para makatulong sa mga commuter at PUV driver, gaya ng libreng sakay. Sa susunod na linggo, sisimula na ng Department of Social Welfare and Development ang pamimigay ng cash assistance para sa mga tsuper ng jeepney at iba pang mga pampublikong sasakyan. Isasabay na raw dito ng Department of Transportation ang pagre-release ng fuel subsidy para sa mga tsuper at operator ng jeepney. 5,000 pesos ang matatanggap ng mga traditional jeepney habang 10,000 piso naman sa mga modern PUV. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.